totoo, nagbibigay ng update. Never fake, laging buo sa Department of Education. Say my say, kwento ng mga pagbabago, walang paya, always on display. Real talk sa mga issue, hindi nagtatago. Binubuksan ng mga mata sa lahat ng nangyayari, yo. Sa bawat vlog may mga aral at taglay. Di lang entertainment, kundi insights na tunga. Hamis vlogs, sa lahat ng gawain, laging may kwento, di ka mabibitin. Food, adventures, buhay ng kabataan, updates, insights, hindi ka mapapabayaan. Hamis vlogs. What's up mga kahamis? Good day! Nagbabalik ang inyong lingkod, Kahamis Vlogs. Humingi po ako ng konting paumanhin dahil medyo natagalan tayo bago makapag-upload na naman ng ating maikling video at konting kaalaman para sa ating mga manonood. Sa ating mga kapwa-guro, saludo ako sa inyo. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik ng ating YouTube channel, Kahamis Vlogs. Sa lahat ng subscribers natin dyan, shout out sa inyong lahat. Salamat po. Huwag na nating patagalin. Dumako tayo ngayon sa ating pag-uusapan sa may kinalaman sa sikat ngayong linggo. Basically, nag-umpisa to ngayong February. Pinag-uusapan ng mga kaguruan itong MPL Max Buyout. Okay. Ano ba ang meron dito? Pag-usapan natin, merong memorandum na inilabas or guidelines ang GSIS at may himayin natin. Tara, sabayan nyo ako. Alamin natin. Okay, so andito tayo. Nakikita nyo ba? Andyan po yung ating GSIS Memorandum Circular number 63 Series of 2025. Very latest ito. Ang subject niyan is GSIS Multi-Purpose Loan Buyout Program or MPB program. So, meron siyang mga general policies. The general policies number 1 is the MOA or yung Memorandum of Agreement, but wag na natin itong pag-usapan kasi this is an agreement between the agency and then the GSIS. On our part, this is between the GSIS and the Department of Education. Okay, dito tayo sa number 2. Ito daw na MPB shall be availed for the purpose of settling the members' outstanding obligations with the lending institutions and GSIS, if any. So, with GSIS loans being the priority in the restructuring of loans, in case the maximum loanable amount is insufficient to cover the outstanding loans from GSIS and or the PLIs, the member borrower shall not be eligible to the MPB program. Very basic. Ibig sabihin, kapag hindi na po kayang masustain o kayang bayaran ng ating sahod, yung hihingi nating loan ay hindi po tayo eligible. Clear po yun. So, number 3, member borrowers with existing GFAL may avail of the MPB program. Pwede daw mag-avail yung merong mga GFAL na loan sa GSIS. Provided that if it is not in default and the member borrower has no existing MPL. Anong ibig sabihin dito na provided that it is not in default? Ibig sabihin, kung mag-a-apply kayo ng MPL Max Buyout, kailangan daw hindi default na GFAL yung ipapa-buyout ninyo. Hindi po yun pwede. And you are not eligible to do that. Ibig sabihin, ang pinaka-basic dapat o ang default dapat ninyo munang gagawin ay to buy out your loans on the different lending institution. Yung doon muna sa mga PLIs na mga utang ninyo, yun po yung una nating iba-buy out. Hindi po dapat direkta na nag-apply kayo, mag-a-apply ako ng MPB program, iba-buy out ko yung GFAL. No, hindi po yun pwede. Klaro po ba yun? And ito yung pinaka-importante dito. Dapat daw, wala po tayong existing loan sa MPL. Whether it is MPL program, MPL Plus, or yung MPL Flex. Member borrowers may choose which lending institution loans to apply under the MPB. Very clear yun, ano? Yun yung explanation natin kanina. Hindi pwedeng GFAL yung default na loan na iba-buy out mo. Hindi po pwede. Ulitin ko, hindi pwede. Number 4, the loan proceeds to be paid to learning institution shall be net of deduction to be imposed by the GSIS, sample advance interest payment, service fees, and loan redemption insurance. Ang babayaran dito ng GSIS sa ating mga bangko, sa ating mga PLIs shall not be net of deductions to be imposed by the GSIS. Okay, the loan proceeds to be paid to learning institution shall be net of deductions to be imposed by the GSIS. Sample advance interest payment, service fees, and loan redemption, and loan redemption insurance. So, very clear yon. Basically, pag naglo-loan tayo sa GSIS,
and even in other banks, humihingi po sila ng SOA o yung Statement of Account. Okay? So, dun sila magbabase ng net and then ng computation sa kanilang mga advance interest payment. So, number 5, the lending institution should be in the list of accredited and or recognized learning institution irrespective of whether or not they are covered under the automatic payroll deductions submitted by the agency to the GSIS. Ito dapat ay pasok sila doon sa mga APDS, accredited lending institution, itong mga bangko na papag-buyoutan natin. Now, the net take-home pay of the member borrower must adhere to the provision on the minimum NTHF set forth in the GAA. Hindi na to bago sa atin, kailangan hindi siya lalagpas ng 5,000 pesos na NTHP natin, yung net take-home pay. Okay po. Qualified borrowers, active members whose agency has executed a MOA on MPB shall be qualified to avail of the MPB provided that such member borrower. Okay. Lahat daw ng agency na mag-a-approve doon sa MOA ng GSIS sa Memorandum of Agreement ay maaaring makatanggap nitong MPL Max Buyout. So kung makikita natin sa ating GSIS Touch, basically ang DepEd personnel ang nakalagay doon, this loan is currently not available. The reason behind is because yung agency natin, yung DepEd, in certain part, itong DepEd, ang ating ahensya, ang ating kagawaran, ay hindi pa po nag-a-approve o hindi pa nagkakaroon ng permahan pagdating sa MOA patungkol dito sa MPB program. Siguro meron pa silang kinakausap, nagkakaroon pa ng usapan between the agency and then the GSIS. So, we're looking forward for that. We're waiting for the positive impact nitong MPL, nitong MPB program. Has an outstanding loans, qualified borrowers, dito tayo sa mga qualified interesting ito. So, qualified borrowers daw ay dapat has no existing MPL account. Klaro, wala ka dapat na MPL account, kahit original MPL program, MPL Plus, or MPL Flex. Ito kasing MPL buyout na ito. This is basically the same with MPL program. So, ang pagkakaiba lang nila, kaya meron siyang suffix na buyout kasi yung mga naunang MPL, multi-purpose loan, ay wala po silang buyout. Okay? So, direkta yon na pwede kang magkumuha o umutang ng MPL, pero dapat see to it na yung take-home pay mo ay kayang bayaran yung ilo-loan mong MPL. So, ganun lang yon. This is just an MPL. MPL lang po ito. Parang MPL with a kind of combination of GFAL. Ito po yon. Itong MPL Max Buyout. This is an ordinary MPL with a combination of GFAL. Okay? Klaro yon. Number 2, has an outstanding loans from learning institution which is being repaid through salary deduction. Very clear. Kung may utang ka sa iba't ibang bangko, pwede mong ipasok dito sa MPL Max Buyout. Has no GFAL account in default. Yan. Okay? Dapat hindi default na yung GFAL ang iba-buyout mo. Ibig sabihin, kung may GFAL ka, nakalagay niya, has no GFAL account in default. Ibig sabihin, very safe na dito, mahirap na dito mag-apply yung may mga GFAL. No? Kasi kung may GFAL ka, basically hindi ka dito ma-approve sa MPL Max Buyout. Why? Kasi mas tataas ng tataas yung, ay bababa ng bababa yung net take-home pay mo. Tataas yung babayaran mong loan sa kanila. Medyo iba na yung target nila, kasi yung objective nila pag pinatungan mo, tataas at tataas yung deductions. Okay? Number 4 is not on leave of absence without pay at the time of application. Okay, very clear naman yan. Number 5, has paid at least 1 month of premium contribution, personal share, and government shares within the last 6 months prior to the application. Okay, dapat daw, nakapagbayad ka at least man lang ng isang buwang premium contribution within the last 6 months. Okay, very clear naman yun. Has no pending administrative case. Ibig sabihin, wala kang kaso at kung ano pa man na sinampa para sa'yo. Okay, sige. Is employed the agency whose status is not suspended in GSIS record system. Okay, halimbawa, yung agency ninyo ay merong naka-suspend siya sa GSIS, hindi ka pwede mag-apply. But like, halimbawa, DepEd, hindi siya suspended sa GSIS, so pwede ka mag-apply. Punta tayo dito sa yung iba,
pare-pareho lang ano. Dito tayo sa loan amount. Marami ang nagtatanong, marami ang ang taas. Sabi ko nga kanina, ulitin ko, pareho lang naman to ng MPL na merong combination ng GFAL. So, ang loan amount, the loanable amount is based on actual need, which are the GSIS loans up to the maximum loanable amount provided that the MPB. The remaining available credit shall be credited to the account of the member borrower. Halimbawa, yung iba-buyout mo, nagkakahalaga lang ng 200,000 pesos. And yung credit limit mo ay nagkakahalaga ng 300,000 pesos. So, ang mangyayari, yung 200,000 ang ibabayad doon sa iyong buyout na lending institution and yung 100,000 ay ipapasok sa account mo. Ilalagay para magamit mo yung pera. Okay ba? But dito sa loanable amount for regular active members, tingnan natin. Hindi ka makakakuha dito ng sagad na amount kasi nakadepende pa din siya, the same with the MPL, nakadepende pa din siya sa number of years in service. Halimbawa, dito na lang tayo, kuha lang tayo ng sample, at least 3 years but less than 5 years. Dito mo yung basic monthly salary mo, i-multiply mo ng 4. Kung how much yung total niyan, yun lang po yung maximum loanable amount mo. Dito naman sa at least 5 years but less than 10 years, halimbawa, nag-service ka na, 6 years ka na sa service, 10 years, 7 years, 8 years ka na sa service, and then gusto mong mag-avail nitong MPL max buyout, yung basic monthly salary mo, i-multiply mo lang ng 7. Yun yung magiging maximum loanable amount. Halimbawa, dito, teacher 2 ka, teacher 1, teacher 2. That is only around 200,000 pesos. More than 200,000 plus pesos. Ang baba, di ba? Ganun pa din. Parang MPL lang siya. Kaya hindi naman siya masyadong nakaka-excite. Hindi big deal ito sa ating mga because marami siguro, I don't know, marami mga guro ngayon ang merong mga existing loans doon sa MPL regular. So, sino pang kukuha nito? Sabi nila, bawal daw mag-avail nito yung merong mga MPL regular. So, basically, ang kukuha po nito ay mga newly hired teachers. Tama? Ganon yon. Basically, ang mangyayari, ang mag-a-avail lang po nito ay yung mga newly hired. Kasi, I don't know, ang lahat, mostly niyan, may mga MPL. Mostly. Dito tayo sa maximum loan term. For regular active members, at least 1 month but less than 20 months, ito yung loan term mo. Up to 3 years ka lang. Halimbawa, baguhan kang guro at gusto mong mag-loan ng MPL max buyout. Pero, ka pa lang, 1 year ka pa lang sa serbisyo. So, ang magiging loan term mo is 3 years only. Klaro? 3 years lang ang loan term mo. Hindi ka pwede mag-5, hindi ka pwede mag-6, hindi ka pwede how many years? Alright, so at least 20 months but less than 10 years. Okay, nag 20 months ka na, that is less than 2 years. Halimbawa, sabihin natin 2 years, 24 months. But less than 10 years ka, up to 6 years lang ang loan term mo. The same with GFAL. Sabi ko nga kanina, this is a combination of MPL and GFAL. Kasi yung mga MPL na nauna, wala silang buyout. Ito ngayon, yung MPL max buyout. Yun po yun. At least 10 years. Kung nag 10 years ka na sa service, syempre, kung 10 years ka, 11 years ka na, 12 years ka na, 13 hanggang inaabot pa ng 20 to 25 years sa service, up to 10 years ang iyong pwedeng loan term. Maximum loan term. Okay? Pwede kang magbayad up to 10 years. Ibig sabihin, the longer the loan term, mas tataas yung net take-home pay natin. Pero hahaba din yung utang natin. Lain mo dati, babayaran mo siya ng 5 years. Ngayon, times 2, naging 10 years na. So, ganun yon. Okay, dito tayo sa interest. Permanent regular members, at least 1 month but less. Halimbawa, baguhan kang guro, ang interest mo ay 7%. So, at least 3 years but less than 10 years. Halimbawa, 3 years ka na pero less than 10 years ka, ano yun? 4 years in service, 5 years in service, 6 years, 7, 8, 9, and 10. So, ang interest rate na natin ay 6%. Ibig sabihin, bumaba yung interest. Unlike dun sa mga bakuhan, hiningin sila ng 7%. Pero yung mga nasa 3 years in service na 4, 5, 6, up to 10, 6% na lang ng loanable amount natin. Ang interest. 6% ang interest na kukunin sa ating loanable amount. Okay, so yun lang po. Hindi na natin pinag-usapan yung buong memorandum because doon lang tayo nag-focus sa mga importante na maibibigay natin kaalaman sa ating mga guro at doon sa mga aspiring na gustong mag-loan na nag-iisip, kukunin ko ba tong MPL max buyout na to? So, nakadepende po yan sa inyo. If you want, you can apply. If you don't want, pwede naman po na wag na po.
Okay? So, ang pag-apply po nito ay hindi po katulad ng other loans na i-click mo lang sa GSIS Touch. This is a face-to-face. This is an over-the-counter application. Magpapasa kayo doon ng mga application na kailangan, requirements. Hindi tulad ng iba, halimbawa, emergency loan, isang click mo lang yan sa GSIS Touch and waiting ka na lang para makredit yung loanable amount mo sa ating mga ATM. So, iba po ito. Ito ay katulad na talaga ng GFAL that you are going to visit the GSIS branch para mag-apply at mag-submit ng mga requirements na hinihingi po na itong MPD program. So, yun lang po. Maraming salamat po sa lahat na nakinig. Ito po ay maikling update lamang sa ating mga masugid na taga-subaybay. Sa ulitin po, ito po ang inyong lingkod, Kahamis Vlogs. Nagsasabing, I love you all. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, maaari pong subscribe naman po at paklik po ng notification bell para lagi kayong notified sa lahat ng mga upload ko. Maraming salamat. Bye-bye mga Kamis. I love you all. Thank you. Yeah, Kahamis Vlogs, sa'yo laging totoo, nagbibigay ng update, never fake, laging buo sa Department of Education, say my say, kwento ng mga pagbabago, walang paya, always on display.